At meron po tayong mag-inang bisita ngayon, si Miss Delia at saka si Jadel Abile. Ano ba nangyari? Father's Day po noon, tapos naglalakad kami ni Mama dun sa mall nila. Tapos may lumapit kay Mama. Okay. Sabi, itry daw yung product. Okay. May pinahid-pahid dito sa kamay ni Mama. May natatanggal dun sa dead skin daw yon. Hindi, pumasok kami sa loob. Nag-alok siya ng mga product. Una yung multivitamin peeling. Yun daw yung ginamit niya dun sa kamay ni Mama. Pag binili daw yun, may free daw na facial. Kasi Father's Day. 5-1 yung facial nila. Tsaka may pinapakita silang picture ng mga artista na doon daw talaga nagpapafacial yung mga artista na yun. Tapos po nung nasa loob na kami ng facial, inislash na po yung card ko ng 23,300 pesos po. Yung unang dalawang item. Sa loob ng facial po, may lumapit sa amin na pangalan is Corinne. Tiningnan po yung mukha ni Mama. Sabi niya, may enzima ka. Tapos kakalat daw po sa katawan ni Mama pag hindi daw naagapan. Tapos pinalipat po kami sa kabilang facial room. May nilagay na namang bagong mask sa mukha ni Mama. Okay, so in short po, anong nangyari? So ayun po, bago kami lumabas doon sa facial room, may pinainom po sila sa amin. Paglabas namin, kinukuha na namin yung item kasi tapos na rin. Tinigilan po kami. Ang sabi, Ma'am, yung hawak niyo po, 355,000 po yan. Yun yung price nila, sabi nila. Tapos gagawin na lang namin 255, Ma'am, para sa inyo kasi magandang customer kayo, ganyan. Sabi ni Mama, hindi namin kailangan yung item na yan. Kaya ibalik mo na yung credit card sa amin. Sige po, Mrs. Nona Pilapil. Magandang hapon po, Ms. Nona. Ay, good afternoon, sir. Ma'am, andito po sa aming studio ngayon. Ito pong mag-ina. Na-charge po yung kanilang credit card ng more than 268,700. Opo. At sa kanila pong palagay, sila po inamodus. At hindi po nila kailangan itong mga produktong ito. They want this product returned. Ang nakalagay po sa ating Consumer Protection Act, pwedeng magkaroon ng refund o kaya ng return kung makikita po natin kung meron pong hidden defect yung product. Excuse me, ma'am, kukonsulta tayo sa DTI. Mr. Gerald Calderon, OIC Consumer Protection and Advocacy Bureau, DTI. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Kukuha lang po kami ng opinion nyo po, sir. Yun po bang mga nagtitinda sa mall? Mapapadaan ka, sir, tapos ngayon i-invite ka, isi-sales talk ka, isi-sweet talk ka, and then pagkatapos pa after an hour or so, magugulat ka na lang at ikaw ay napagbentahan na pala ng libu-libong worth of products, and then the following day, you would come to realize na hindi mo pala kailangan yung products na yan at nagsisisi ka. Ano po yung stand ng DTI tungkol dyan, sir? Kung talaga pong meron pong mga klaseng ganyan pong mga business practice, ano po. Kung mapatunayan po natin na yung kanilang business practice ay pinagbabawal ayon po sa ating Consumer Act, lalo na po yung prohibition po against deceptive, unfair, and unconscionable sales aking practices, talaga pong mananagot po sila. Paano po makategorize yung pong mga sales pitch na deceptive tulad po nitong mga nagreklamo sa amin ngayon? Yung mga instances po yan, may mga nakaraang mga companies na dudumugin kayo sa ahente, biglang mesmerize ka raw, may hypnotize, yes, sir. Biglang bibigay mo yung isang ganun nga, sir. Usually mga credit card. Kasi sir, kung ikaw ay bibili ng produkto and we're talking about hundreds of thousands, dapat binibigyan pagkakataon para makapag-isip, di ba? Tama po yan. Hindi po yung ura-urada right there and then, bebentahan ka at papagamitin yung iyong credit card, swipe. But when you go home, saka ka matatauhan na, wait a minute, ba't ko nabili to? Wala ba ginagawa yung ating gobyerno, sir, para maproteksyonan natin mga consumers sa mga ganitong klaseng estilo ng pagbebenta? Sige po. Ayan na, kapag kapan po, at least narinig po na namin yung inyong mga concerns. Meron po tayo. Naintindihan niyo po ako kasi ang punta naman talaga nila doon sa mall, hindi naman pala kayo ang sadya eh. Ang punta nila sa mall ay para magliwaliw, mamasyal. So kung tutusin, ma'am, talaga, may karapatan sila na magreklamo. Kumbaga na sweet talk sila, wala talaga sa intention nila bumili ng produktong ito. Yun po nga po, sir. Kaya nga po, we're willing to meet with them at DTI kasi ang contention po nila is sweet talk. But of course, we have a track record sa aming kumpanya po na maraming katulad nila na nag-umpisang first-time buyer na for several years, in fact 6 years now, are returning clients. Pero this product, hindi naman nila kailangan itong produktong ito. Bilhin na lang sila ng pagkain o bilhin na ng damit nila na magagamit nila, magkikita nila, bilhin nila ng kama o refrigerator
na may pakinabang. Ito ma'am, puro mga beauty products na hindi nila kailangan. It's worth 200,000 pesos. Ma'am, bakit hindi nila kayo magkaroon ng kumpanya na hayaan nyo na lang po yung mga tao pumasok sa inyo pong tindahan? Wag po yung nag-aalok kayo sa para kayong bangketa, mag-aalok kayo ng mga dumadaan, ng mga passers-by. Biglang bumababa po yung presyo. Di ba? Isa po sa mga itinuro at ginagawa ng aming mga salespeople, yung hindi pamimilit, we don't run after them. Kayo ba pumasok tindahan nila? Hindi po. Bali po naglalakad kami sa labas. Sabi nila may pre-facial daw. Di ba? Sige po sir, we will keep you posted po kung anong kalalabasan ng meeting with DTI. Sir Calderon, darating po kami dyan. Sasamahan po namin sila. Pakitulungan na lang po. Ano po? Opo.